Tila raw layuning manindak at manakot ng mga mangisdang Pinoy ang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bajo de Masinloc at Zambales at hindi umaalis sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Kaya kaagad raw ipinadala ang BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft para tingnan ang ginagawa ng monster ship. Alas 5 ng hapon nitong Sabado, nakumpirma ang presensya ng barko sa Bajo de Masinloc. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Sabi ng PCG, hanggang ngayon nananatiling nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang monster ship. Hindi naman daw umaalis ang BRP Cabra sa lugar. The Chinese Coast Guard monster ship remains to be within the vicinity of Bajo de Masinloc. But it moved further north. Tingin ng PCG, layo ng China na sindakin ang mga Pilipinong mangingisda. They want to legitimize their presence sa vicinity ng Bajo de Masinloc. I think this also threatens ang ating mga mangingisdang Pilipino para hindi sila makapangisda sa area ng Bajo de Masinloc. June 2024, nang mamataan ng monster ship malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kumpara sa 2,265 tons ng BRP Teresa Magbanwa at Melchor Aquino na mga pinakamalalaking barko ng ating Coast Guard, 5 beses na mas malaki ang monster ship ng China sa bigat na 12,000 tons. Ito nga ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Patuloy naman ang pagsusuri ng Philippine Navy sa natagpuang underwater drones sa San Pascual, Masbate. Hindi pa masabi kung sino ang may-ari at kung ano-ano ang kakayanan nito. Pero para sa PCG, dati nang may mga underwater drone na gamit ang China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. This has been going on for the past few years. We need a thorough evaluation. Ano ang mga data na nakukuha nito. And obviously, this violates ang ating sovereign rights. Tingin dito ng military historian at defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng naghahanap ang China ng ruta para makalabas ng Pacific Ocean ang kanilang naval assets o submarines. Kung may konting kokote lang, makikita niya na the Chinese are sending probes to map the area so that their submarines can enter. You don't have to be a rocket scientist to understand that. Wala pang reaksyon ang Philippine Navy sa pahayag ni Custodio. Pero sabi ng isang source ng GMA Integrated News, hindi dapat ikabahala ang natagpuan drone base sa paunang pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.